Okay, mayong gabi sa tanan. Magsugod usab kita sa ato ang online Bible study. Og yes, kada Huwebes kini siya alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod magabasa ta diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunoa ang tanang butang, binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag rakitaon niya og husay. Kay magadto kita sa pagampo. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion, dako ang among pagpasalamat na usab, tungod sa panahon nga gihatag ng hikanamo, nga diin kami aduna pay opportunity sa pangalagad kanimo sa pagtuon sa imong pulong. Ubani kaming tanan sa among pagtuon sa imong pulong karon. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit nga magalihok sa tagsatag sa namo ka mga kinabuhi. Tagi kami dugang kadasig pinagi sa imong pulong nga maka-refuel kami sa imong pulong sa katuyuan nga mamalig-on kami sa among espirituhanong pagkinabuhi. Gamitay mong alagad sa ano nga paagi alang lamang sa imong kahimayaan. Kining tanan ako ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen. Yes, mayong gabi sa tanan nga nagasunod sa ato ang Bible study kada Huwebes. Atong milabay nga Huwebes dito kita sa balay ni Hayana family. Mao kana ang atong schedule basta last Thursday gani mao kana giangkon kana nila ni Hayana family, and then third Sunday o second Thursday sa Karini family usab kana siya, no? And then dinhi sa atong panimalay bali duha ka Huwebes kini atong pagtuon. So atong natun-an didto sa last nga Thursday ang The King's Treatise on Old Age, the narrative, no, or a formal account in writings treating systematically the life of Solomon sa iyahang pagkatigulang na, no. Daw atong nakita din atong natunan dito ang Ecclesiastes 12:3, lakip na ang Ecclesiastes 12:4 o bisa man ang 5b. And then as a review sa makadyot, yes, atong pagbasahon kining Ecclesiastes 12:3, nagaingon din in the day that the watchman of the house tremble, and mighty men stoop, the grinding ones stand idle, because they are few, and those who look through windows grow dim. Naghisgot kini siya mahitungod sa upat ka mga parte sa lawas sa tao. Nga din ang una diri the watchman of the house, naghisgot sa ato ang mga kamot, no, nga sa dihang matigulang na kita, ang atong kamot mao ni siyang nagabantay sa ato ang lawas, nagaproteksyon sa atong lawas apan sa dihang matigulang na kini siya magkurog na kini siya, no. O gani dili na kita siguro maka gunit og mga baso, kay sama sa gisulti ni Haring Solomon din nga nagatrimbol ang kamot, og sa pagunit nato sa mga baso siguro nagainom ba kita og kape, mayabo na kini siya sa atong sanina, tungod kay dili na stable ang atong pagunit sa mga baso. So mo kining the watchman of the house, no. The watchman of the house is a metaphor for the hands, no? Trembling and shaking involuntarily, no?
And then ang ikaduha diri kining the mighty men represents the leagues. Ang mighty men diri nagahiskot mahitungod sa tuang tiil nga din siya mo kung atong pagkatanawon siya ang haligi sa atong lawas, no? Siya gud ang pugong sa atong lawas, no? Pero ang mahitabo nini tungod kay wala na usab siya kusog ug busa bisan man sa atong pagtindog matingala kita nga nagtindog kita, masukamod na kita. Pagtindog na to, mahapla kita tungod kay wala na kusog ang atong mga tiil. So, mao kini siya ang mga characteristics atong parte sa lawas sa diha kita matigulang na. And then, nasab siya gisgutan din may tungod sa gitawag sa ato ang mga ngipon, no? Siguro, ang ato ang mga ngipon dili na kay ligon o ang uban nga tanggal na nangakuha na ug busa dili na kita makakaon og mga malig-on pang mga pagkaon sa mapanalitan sa mga baka, sa mga baboy, mga karne. So tungod niya na dili na makagrind pag maayo ang ato ang ngipon ug busa malisod na pag-digest sa ato ang mga gikaon. So nagaingon din there will be no steak for breakfast, no? So di na ta kinahanglan na ng mga pagkaon nga magahi. So only soup boiled egg because the grinding ones are few. So maintain na lang taniyan ang mga humok ng mga kalanon sama pananglitan sa ginatawag na tug nga itlog nga gipabukalan, giinit sa katuyuan nga dali nga matunaw o dali nga mausap sa atong mga baba, no? And then of course ginapil po niya din ang atong mga mata, no? To make matters worse, he hardly see his food on the breakfast table because those who look through windows, the eyes grow dim. So ihapon usab nga gisaysay diri ang atong mata nga diin hanap ng atong mga panglantaw ug busa dili na kita maka tanaw-tanaw sa atong mga palibot tungod kay ang atong makita kuha naman, no? Dili naman kayo klaro. So buti pa sa bot nagkaluya na o nagka-deteriorate na ang mga parte sa lawas sa tao. And then diri usab sa Ecclesiastes 12:4 nag-consider and the doors on the street are shut, meaning to see have been closed tungod kay ang atong kinabuhi di na magita pwede nga makasuroy-suroy pa. In fact kanang mga lagyo nga mga adtuan na to, especially mag-travel kita og eroplano para sa mga tigulang na malisod na kana siya. Mao kanang usa ka panultion nga nagaingon, the older we get the harder the trip, no? Tinood ka na siya, no? Og dili na to kana siya ika-deny, no? Nga ang usa ka tawo sa dihang magkatigulang na siya, malisod na sa iya ang pagbiyahe. So kinahanglan siya og tabang na, siguro ang uban pa gani kanang magbiyahe layo, lahi na magkugos, lahi na magtulak sa ilahang sakyanan kung naman sila wheelchair, no? So iba na talaga, no? Pag matanda na tayo, no? May changes na gyud sa ato ang mga ginabuhat, may kausaban na. So di na kahit na makapil sa mga social life, no? Sa dihang maabot na ng panahon na to. So I remember during those time when one of my friend nahimo siyang senior citizen, og sa dihang nga nahimo na siyang senior citizen by that time. Yes, na sila'y socialization with all senior citizen, and then sayaw-sayaw sila, exercise sila, lakaw-lakaw sila tungod kay kinahanglan og activity ang senior citizen, no? Wala na yun, no? Apan a matter of pila lang ka mga tuig, 3 or 4 years lang, sa gihapon nimpasok gihapon ang gitawag nato kanang stroke, no?
o ang ihang katunga sa lawas dili na makalihok. So ingunana na no ang dagan sa kinabuhi sa tao sa dihang magkatigulang na kita. So ang sound as the sound of the grinding mill is low, naghisgot siya mitungod sa digestive system is functioning poorly, no? Kaya dili naman kayo makagaling ang atong digestive system busa kinahanglan ang atong pagkakaunon mga humok na, siguro mga utanon na lang atong pagkakaunon, siguro ang atong pagkakaunon kato na lang nakita nato nga makauyon sa atong panglawas, no? Ginapili na nato ang atong pagkakaunon, no? So and the one will arise at the sound of the bird, kini usap po siya ka kinaiyahan sa usa ka tigulang na makadungog lang tagamay nga mga tingog, either tingog sa langgam makamata na ta, ug ang malisod niya na sa dihang makamata na ta maglisod na usab kita sa pagbalik sa pagkatulog. So inguna ni ang dagan sa gitawag nato atong makinabuhi, no? So dinhi atong nakita kining indigestions, kining phobias, sleeplessness, loss of strength, and then the advancement of years can bring on many types of disabilities. So ginani gini, no? Yet these are not hopeless afflictions. Bisan man ini ayaw isipang kining mga butangan na hopeless na kita niya na. Kung kita nagatubo sa atong espirituhanon nga pagtubo, usa ka na siya ka dako nga hagit o challenge alang kanato nga mga magtotoo. These are challenges designed to reveal the patience, faith, and fortitude of a soul prepared to consistent intake of Bible doctrine. So kung naanad kita nga nagasigi og tuon sa pulong sa Dios, ug sa diha nga ang pulong sa Dios gin-aplikar nato sa atong kinabuhi, nahimo nato nga gawi ang pag-aplikar sa pulong sa kinabuhi bisan man sa mga circumstances o unsang mga circumstances kinabuhi nan sa atong kagulangon usab maanad usab kita nga maaplikar ang Bible doctrine. Meaning kung sa batanon pa kita, naanad kita sa pag-apply sa Bible doctrine nga atong nakatunan, sa dihang nagatubo usab kita ngadto sa kagulanguna, niabot na kita sa edad nga diin deteriorated na, dili ka na siya hopeless tungod kay naanad naman kita sa pag-apply sa pulong sa Dios. Na naman tayo faith race, na naman tayo personal sense of destiny. So na naman tayo feeling of the Holy Spirit. Naanad kita kanunay nga makig-fellowship kauban sa Dios. O ang atong personal love for God ligdong na. Bisan pag unsay mahitabo makadawat na ta. Ug busa bisan man sa niini nga kahimtang sa atong kinabuhi, makadawat kita ug magmadaugon gihapon kita sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Kining gitawag nato mga kaluyhon sa atong kinabuhi at the old age, usa kini siya ka dako nga challenge kung unsaon nato pag-aplikar ang pulong sa Dios nga atong nakatunan sa dihang nagsigi pa kitag tuon sa pulong sa Dios. Mabitaw na nga ginahagit gyud nako ang tanan. I-maintain gyud ninyo ang inyong makanunayon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Hatagan gyud ninyo og priority ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ug sa dihang nakatunan ninyo ang pulong sa Dios, anaro ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-apply sa pulong sa Dios sa matag circumstances kinabuhi. Matag adlaw, no? Meaning kung naanad kita sa pag-apply sa pulong sa Dios kada adlaw, sa dihang matigulang na usab kita, naanad kita nga nag-aplikar sa pulong sa Dios. Bisan man siguro di nakalihok ang atong walang kamot, dili na kita makalakang, dili na kay kita makakita,
dili na kay kita makakaon sa mga laming pagkaon. Apan sulod diha sa atong kalag ana gihapon ang gitawag nato og dynamics sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Nga diin dili hopeless ang tanan kun dili aduna kitay gilauman nga someday sa dihang mawala tas kalibutan tuwa na tas permanente na tong puloy-anan kauban sa atong Ginoo. So it is just a matter of practicing what we have learned. Karon nga batanon pa kita, dapat anaro na to ang atong kinabuhi sa pag-practice sa mga pulong nga atong nakatunan. Kaya sa dihang moadto na kita sa kagulangon, mahimo na natong gawi, mahimo na natong habit ang pag-aplikar sa pulong sa Dios. Sa dihang nakita nato nga hanap na kita, sa dihang miabot na sa atong kahimtang luya na kita, and by that time sa gihapon ang atong espirituhanon nga kahimtang aduna gihapon siya gitawag natong dynamics o kadasig diha sa pagkinabuhi nga espirituhanon. Ang atong pagpakig fellowship kauban sa Dios nagpadayon, ang atong pagkapuno sa balang espiritu ana ang gahom, ug tungod nga na bisan man ining mga affliction sa kinabuhi, bisan man ining gitawag natong mga pagsulay sa kinabuhi, mahimo kining challenge nga ni kanato. Siguro mapareha kita sa giingon ni Apostol Pablo sa Roma 8:18 nga nagaingon siya, ginaisip nako nga ang tanang mga alantuson nining kalibutana dili raon niya ikatugbang sa diha nga ang akong Ginoo igapadayag na. Buot ipasabot nga ang atong alantuson o pag-antos nining kalibutana dili ra ni siya ikatandi sa dihang mabutang panahon nga kita makaatubang na sa atong Ginoo. So dili hopeless ang tanan, no? Bisan man sa mga afflictions, dili kini siya hopeless ang tanan. So mo kini ang beauty sa kalag nga adunay pulong sa Dios o napuno sa pulong sa Dios. So whatever frailties the years have brought, atong nakita, there is still inner contentment animating his soul. His life becomes one of tremendous impact as he demonstrates to others the sufficiency of God's grace provision. Imo gyapong malantaw o mananaw ang grasya sa Dios nga dako kay sa atong kinabuhi. Maisip gihapon nato nga grasya sa Dios bisan man sa old age nato, napaghihapon kita yung opportunity sa pag-aplikar sa pulong sa Dios. Og tungod niya na every seconds nga buhi pa ta, there is an opportunity. Every minute nga buhi pa ta, there is an opportunity. Every hour nga buhi pa ta, there is an opportunity. And every day nga buhi pa ta, there is an opportunity. Meaning to say, magamit paghihapon na to ang mga number of hours, minutes, seconds, days, weeks ug months atong kinabuhi diya sa pagpangalagad sa Dios. So, baog gihapon ka na siya ang atong panglantaw sa dihang moabot naman ang panahon nga siguro di maginato mapugnan kini siya, no? Kay bisan man gani ako sa akong pagtan-aw murag kalit lang kayo nga ang edad miabot kita sa 60, no? Kung maghuna-huna kita sa unang mga panahon, murag nagdula-dula pa lang tayo julin, nagdula-dula pa lang tayo lastiko, tumbalata, mga biros. So bisag unsang mga dula nato sa una, no, sa kabatanon, anyit karon nakita nato nga kuha na day, no, iba na ang ato ang dagan sa panahon. So bisan man yan na ang focus gihapon sa atong kinabuhi mao ang gitawag nato pagpakig fellowship kauban sa Dios. So dili hopeless ang tanan even during that time, no? And I know nga daghang mga Bible character nga atong nahibaluan nga nag-enjoy sila sa ilang kinabuhi. Usa na niya si Abraham nga natagbaw siya sa iyang kinabuhi bisan man hangtod sa katapusan niyang ginhawa
at the age of 175, wala siya mag-regret sa iyang pagkinabuhi. So, however, the senior citizen whose life has been characterized by a self-centered quest for happiness will manifest no beauty of the soul. So, mo ni siya'y katugbang ang problema. Kung maabot man nato ang kahimtang nga mahimo natang senior citizen, unya, wala kita'y doktrina sa atong kalag, ug nagahuna-huna kita sa mga kalipay nga kalibutanon nan miserable gid ang atong kinabuhi. Dili gid nato makita ang beauty sa atong kalag nga nagmalipayon di sa pagpangalagad sa Ginoo. So, kuha ni siya, no? Kabaliktaran kini siya sa usa ka magtutuo nga bisan man nagkinabuhi na kita sa old age, apan nahibalo kita sa pagkinabuhi nga espirituhanon, nahibalo kita sa pagkinabuhi nga in fellowship with God, nagkinabuhi kita nga balaan, na unya ng panahon na ato nakita lahi ngadto sa usa ka tigulang na usab nga walay pulong sa Dios ug wala manad sa pag-aplikar sa pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. Tungod kay ang pikas iyahag yung maangkon ng misery, unhappiness, samantalang ang pikas ang katong usa ka magtutuo nga adunay mga doktrina ug naanad ug nahimong gawi ang pag-aplikar sa pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. Mag-enjoy siya hantod sa katapusan niyang gininhawa. Nga diin mahimong dying grace alang sa iyang kinabuhi. And just remember, dying grace, ma-experience lang ka na, exclusive ka na, alang lamang sa mga hamtong nga magtotoo. There is no dying grace para sa mga dili hamtong nga magtotoo. Ang hamtong nga magtotoo, mao lamang ang maka-experience sa tinuod nga dying grace, tungod kay ang iyang pagkinabuhi, gimintain niya ang iyang pagpakig-fellowship kauban sa Ginoo. And just remember, at ang atong hisgutan din mga magtotoo ha, wala kita naghisgot og dili magtotoo because there is no fellowship with God without relationship with God. So dapat mag-una gyud ang imong relationship with God, mahimo kang anak sa Dios o kana mahitabo lamang sa dihang motuo ka kang Kristo Jesus nga ikaw makabaton og relasyon nga to sa Dios, mahimo nimo siyang amahan ug ikaw mahimo niyang anak, sumala pa sa 1:12. Ug sa dihang mahimo na kaniyang anak, mo na ng panahon nga dapat masabtan usab nimo ug unsaon pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Just remember, lahi ang relationship, lahi ang fellowship. Though ang relationship automatic siya nga adunay fellowship sa dihang mituo ka kang Kristo Jesus, pero just split of second lang na siya, no? Kasi bago pa kasi Ginoo, ma-out of fellowship dahin ka, makasala dahin ka. Pero sa dihang nahimo na kang nai-relasyon sa Dios, kanang imong pagpakigrelasyon sa Dios, isip amahan ug anak, dili na gyud siya mawala. Mo nang langit ka na gyud. Bisan pag unsay mahitabo sa kalibutan, di na gyud mausab. Kay ang Dios dili man mausab-usabon. Apan ang imong fellowship with God, yes, mawala ka na sa takna ang kita makasala. Ug busa, importante na usab nga mogamit na usab kita sa 1 John 1:9, kay walay laing pamaagi nga diin ang atong pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Mabalik, ma-restore, mao kanang gisgutan sa Psalms 51:1-2 sa Old Testament ug sa 1 John 1:9 sa New Testament. O bisan man sa Psalms 35:10, no? Or 12, no? Naghisgot ka na mahitungod sa kinahanglan nga ang atong kinabuhi ma-back to fellowship. Or sa Luke 15, no? Naghisgot mahitungod sa prodigal son nga sa dihang mibalik siya sa Dios, balik ang ilang pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Ug busa sa dihang masabtan na kana siya sa usa ka magtotoo nga importante alang sa iyang kinabuhi ang pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Mao kana ang magapanghitabo sa usa ka magtotoo nga nagatubo nga sa pagkahamtong. Mag-enjoy siya sa iyang kagulangon diha sa pagpangalagad o pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Busa dili hopeless ang tanan, no? Dili hopeless ang tanan. Ang Dios adunay katuyuan sa tanan. Now,
Do dili tanan maka-experience og ingon ana tungod kay adto na may mga magtutuo nga at the age of 50 wala na sa kalibutan, at the age of 40 siguro wala na. Si Jesus Christ gani at the age of 33 wala na gani, no? Si John the Baptist at the age of 30 wala na. So sila ni Stephen, mga bata pa, si Apostle Paul at the age of before 60, no? So meaning adunay mga pipila nga dili maka-experience sa kagulangon. Apan atong gitun-an diri nga bisan man ang kagulangon mahimo siyang usa ka challenge alang kanatong tanan nga mga magtutuo nga diin mag-enjoy kita samtang ana pa kanato ang kinabuhi. Murag nagdaginot po ta sa panahon, no? Ato pang ginadaginot ang panahon samtang buhi pa ta, every minute, every hour, every day, every week nga buhi pa kita atong ginadaginot ka na siya diya sa pagpakig fellowship kauban sa Dios. And then at the time nga moabot na ang atong kamatayon, the last breath, maundang na, well, gitransfer lamang ang atong soul gikan sa kalibutanong butang ngadto na sa gitawag nato langit nun nga dapit. O mao kana ang buhing paglaom alang kanatong tanan. O busa bisan man moabot kining kahimtang nga kanato kung matigulang naman kita, sa ako lang giingon dili hopeless ang tanan. Mahimo lamang hopeless kung kita dili makakaton og unsang pagkinabuhi nga espirituhanon. Kung kita dili makakaton sa pagkinabuhi nga in fellowship with God. Kana miserable gid ang kinabuhi ana, no? So mo kanay another gitawag na to another route sa usa ka magtutuo. Kung ang usa ka magtutuo wala magtubos pagkahamtong, diha siyang dalan, diha siya padulong. So miserable ang ihang old age. Apan ang usa ka magtutuo nga nagatubos pagkahamtong, na siya sa dynamic spiritual life bisan man nga naa na siya sa iyang pagkahamtong nga kahimtang. So without the inner resources of the Word of God, his old age can easily be plagued with fears and frustration. So mo ni problema, no? Kung ang usa ka magtutuo maabot na siya sa iyang old age, siguro maabot na siya sa iyang 70 nga mga edad. And usually at the age of 70, ang uban na magkurog na ang ilahang mga kamot. Di na kaya sila makagunit og insakto. Siguro ang ilahang tiil wa na kay kusog. Ang ilahang mga mata halap-halap na. Ang ilahang ngipon dili na kay makakaon og insaktong mga pagkaon. Niyan ang panahon na, o kung wala sila Word of God, mao na nga ang ilahang kinabuhi moadto gyud sa pagkinabuhi nga mahadlokon, pagkinabuhi nga miserable, o pagkinabuhi nga frustrated. Kaya wala may pulong sa Dios. Lahi sa usa ka magtutuo nga nagatubo nga sa pagkahabtong nga bisan na siya sa iyang old age, the more iyang ginadaginot ang iyang adlaw, ginadaginot niya ang iyang oras diya sa pagpakig fellowship kauban sa Dios, knowing ang iyang kinabuhi sa kalibutan hapit na mahuman. So ana, no? Adunay kalainan sa usa ka hamtong nga magtutuo nga tigulang na, o sa usa ka hamtong nga magtutuo nga usa ka magtutuo nga hamtong nga nasa siyang old age, ug usa ka magtutuo nga dili hamtong ug nasa siya siyang old age. So ang duha nini adunay kalainan. Yes, magkinabuhi sa kahadlok, miserable ug frustration nga kinabuhi ang walay doktrina, wala mahimong gawi ang pagtuon sa pulong sa Dios. Samantalang ang usa ka magtutuo nga doktrinado, nagkinabuhi siya nga dynamic sa iyang spiritual life ug ma-maintain niya ang iyang pagpakig fellowship kauban sa Dios. So mao kana kung ang usa ka magtutuo nga walay doktrina, mangita siya kalipay sa kalibutan, apan dili man gud niya makita ang kalipay sa kalibutan, especially na nasa sa iyang old age. Ug busa si Solomon atong nakita dinhi, Solomon's allegory turns to the subject of physical death. Although God has always known when each of us will die,
not one of us knows when mortality will give way to immortality. So, walay nahibalo sa tuwa ni ana, no? Kung kano sa kanang mahitabo nga ang atong mortality nga kinabuhi, muadto na sa immortality. Wa kita kahibalo ni ng panahon na. Ang Diyos lang nahibalo ni ana, no? So, life hangs by a slender thread that can be snapped at any moment, no? Ang atong kinabuhi, mura lamang kinisiyag, ano si tawag na? Mura lamang siya kanang nagsubay sa lanot. Balo na kita, unsa na nga idiomatic expression kanang nagsubay sa lanot, buti pa sa gamay lamang kayong ligas, wala na ang atong kinabuhi. So, kuwan lang yun. Gamay nga bikels kinabuhi, wala na tas kalibutan. Solomon tells us that each day we live is one more step toward our own particular death. Matag-adlaw, minus one yun ta, no? Matag-adlaw, makuhaan yun sa kaadlaw ng atong kinabuhi. Kaya ang Diyos, nahibalo namang daan sa number of years, number of days sa atong mga kinabuhi. So, every day, minus one day sa atong kinabuhi. Sa Ecclesiastes 12:5b, nagayon diri, for man goes to his eternal home, and that means death, while mourners go about in the street. Remember him, and that means remember God, before the silver cord. The silver cord dire, nag-iskot mo tungkol sa, the thread of life is broken. That means is snapped. And the golden bowl is crushed. The pitcher by the well is shattered, and the wheel at the cistern is crushed. Ecclesiastes 12:5b kinisya. Now, the golden bowl in verse 6 refers to a type of ancient lamp consisting of the bowl-like container and wick. Now, sa unang panahon, bisan kita, naka-experience kita, sa unang panahon, aduna kita isuga, no? Ug ang suga na ito, mga lampara kinisya. O kini atong lampara, butangan na ito kinisya gas or oil sa ilalom, and then sindihan na ito itong pabilo, o mugawas ang iyahang gitawag na ito siga. Ito kung kinaay gitawag na ito oil sa ilalom sa ito ang bowl, no? So nag-produce siya og siga, no? So oil was poured into the bowl and drawn up through the wick to produce a flame for light. So muna nga itong suga sa una, no? Nagsiga na siya. Apan kung mahurot na gani ang iyahang oil, dili na siya mag-produce og siga pa. Usa kini siya ka illustration, good illustration sa atong kinabuhi. Nga atong kinabuhi, yes, gihatagan kini siya og opportunity sa Dios nga makapangalagad, pero ang atong opportunity nini mag-anam-anam kini siya kaupos, no? Ang kinabuhi samtang nagsiga pa kini siya, that means napa ang opportunity, napay life, no? Napay life kita sa dihang napay oil. Apan time will come nga mahurot ang oil, that means kamatayon na siya. So this ancient lamp is a picture of your lifespan. Kining ancient nga lamp diri, katong karaan nga klase sa gitawag na tugsuga o lampara na to, naghulagway kadto sa atong kinabuhi. Nga once nga mahurot na gani ang oil nini, that means hurot na ang atong kinabuhi. Patay na ta. So, iyon na lang, no? Karon nagsiga pa ta, but someday wala na ta, no? Wala na tayo kinabuhi. So, every day, minus one, no? Sa atong kinabuhi. So, your lamp might consume its oil in due course or develop a slow leak. Now, ang usa ka pagid ka problema nini, kung kita, dili kita, gitawag na to, dili kita nag-aamping sa atong kinabuhi, basig adto kita sa divine discipline. Instead nga, ang atong kinabuhi is 70, pero tungod kay ang atong kinabuhi, nagkinabuhi sa carnality, so leaking sa ato ang oil, mas mapadali pag hinuna ang atong kinabuhi, no?
kay nag-leak, nag-awas ang atong oil ngadto sa gawas, no? O isurtin sa Dios ang atong kinabuhi pinagi sa divine discipline. Kahibalo kita nga ang Diyos aduna ni anay kwan, adunay authority ni ana, no? So your lamp might consume its oil in due course or develop a slow leak, or the bowl might be as smashed, whichever way the flame eventually goes out. So to understand the last two illustrations in this verse, kining versikulo sa Ecclesiastes 12:5 and 6, no? Realize that in the ancient world, there were two problems that could prevent someone from getting water from a well. The clay pitcher is smashing against the side of the well, or a mechanical failure in the well's and pulley system. The pitcher on the rope moving up and down and well portrays the circulations of blood. So kining gitawag nato diri will diri or napoy gigamit diri nga pitcher, hinumduman nato kini siya, no? Naghisgot kini siya mahitungod sa kahimtang sa atoang circulation sa atong blood. The wheel controlling the movement of the pitcher represents the actual heart muscle. Kining heart muscle na to, kanunay ni siya nagpump. Ug samtang nagapump siya, ang dugo po dili naga-circular po. Now, these illustrations describes two general categories of cardiovascular death. Ang una diri, the shattering of the pitcher connotes the destructions of a critical vessel and the resultant termination of blood circulation. So kining una, no, kining the shattering of the pitcher, no, kining nahibalo bitaw tali ning mga doktor pag moingon na gani sila nga, uy, na may bara ang imong ugat. Ang uban nagaingon sila nga 7 daw ka ugat ni sa atong heart, no. And then ang Dios nagi-purpose niya na nganong napito po na siya, no. Nganong wala man lang na nahimong usa, no. Kay kung magklag ang usa, automatic gyud patay na, no. Pero nganong gipito gyud na si Ginoo, no. I do not know kung nabay uban niya na nga mosobrang pito, pero murag mao kana siya mga gitawag nato og explanation sa mga doktor, no. Nga doon ay mga 7 ka mga ugat nga diin magamit na to sa pagpump sa blood. That's why kung magklag na ang tulo, napakay-upat. Pero kung magklag na ang unom, murag delikado na, no? Isa na lang nabilin. Kung magklag yun ang 7, mo nang wala nagipagi nga makasirculate. Mo nang ginabuhat sa uban, i-bypass nila katong mga daghang kwarta, no? Magpa-bypass operation sila or ang ilang buhaton sa panang bag-o karon kanang gitawag lag angiogram siguro na nga buhatan na lang siya og iyang kaugalingon nga murag agyanan sa dugo diya sa ilahang mga ugat. O grabe ang technology, no? Musulod siya nga to sa ugat and then wala may clog ang ilalom niya na kay yes, ang ilang gisulod niya na is murag metal man yata kana siyang naibangag sa ilalom, no? Nga dito na po mawagi ang dugo. So, grabe, no? Grabe ang technology, no? Pero bisan man niya na dili gihapon garantiya, no? Ang Diyos gihapon ang nagabuot sa atong kinabuhi. Sa takna nga pagakuhaon kita, wala gihapon makuha gihapon ang atong kinabuhi. So, kini siya, these illustrations describe two general categories of cardiovascular death, no? The shattering of the pitcher connotes the destructions of a critical vessel and the resultant termination of blood circulation. Sa dihang ang gihisgutan din hingaw na kining gitawag na to the shattering of the pitcher katong agianan sa dugo, ang agianan sa dugo sa dihang masirad-an nagkadto siya nan usa ka na siya kapamagi nga diin pwede na kitang mamatay. Di naman ka-circular ang dugo ug di na ta kaginhawa ni ana, no. Wala na kitay oxygen ni ana. So another is the mechanical failure of the well means a collapse in the heart itself. So kining mechanical failure of the well
naghiskot ni tungod sa ang heart mismo di na gid mo function. Dahil itong usa ganina katong word nga shattering of the pitcher tungod kay nag-function pa ang heart, pero bisan nag-function siya, dili na siya makabuga og dugo tungod kay nanay nag-ali, nanay nagbabag. So tungod kay nanay nagbabag, ang iyang function dili na pa-circular sa dugo o wala na oxygen gihapon nga mosulod ngani sa tuang ginhawaan. So mamatay. Pero kining isa gyud is gitawag kini siya mechanical failure. But usabot ang heart na to dili na gid siya mag-function. So meaning the mechanical failure of the well means a collapse in the heart itself. In other words, the smashed pitcher is analogous to death by hemorrhage, while the broken well on the wells illustrates death by cardiac arrest. So kining gitawag diri the broken well on the well illustrates death by cardiac arrest. So mo na no, mo yung cardiac arrest siya, wa na nag-function ang heart niya na kining organic heart na to. Pero mingon gani nga na hemorrhage siya, abot sabot nga nagclog ang mga ugat nga diin nagpadulong dito sa atuang mga sa atong heart. O bisan tinuod nag-function ng heart, nag-pump ta siya, apan sa iyang pag-pump niya na dili gihapon makasupply sa tanang part sa atong lawas, especially ngadto sa atong brain, kana tungod kana na may nag-ali, na may nag-clog. So mo kining gisgutan dinhi sa gitawag na tog Ecclesiastes 12:5, no? For man goes to his eternal home, that means that while mourners go about in the street, remember him before the silver cords, naghisgot mi tungod sa kagamay lamang sa atong kinabuhi is broken, and the golden bowl is crushed. Ang golden bowl and the pitcher by the well is shattered, and the well as the cistern is crushed. No? Nahibalo kita nga ang pitcher by the well is shattered, naghisgot mi tungod sa atong mga kaugatan nga nag-clog na siya, ug kini ang golden bowl is crushed, naghisgot kini siya may tungod sa mechanical sa tuang heart nga dili na unya maka-function jud, no? Wala na siya mahimo, no? Di na siya maka-pump ug ang dugo dili na mo circular sa atong lawas, dili na makadto sa atong utok, ug ana nga time mo kanang kita dili na sa magkaginhawa. So pagkanindot nini nga mga pagtulunan sa Ecclesiastes 12 gikan sa 1 nga to sa 6, no, nga naghisgot kini siya mitungod sa atong kinabuhi, ug busa atong nakita dinhi si Solomon, yes, ang iyang gibuhat sa batanon pa siya nasa carnality, pero sa iyang pagsulat niya niini, he is inspired by God to write sa iyang mga kinabuhi sa dihang didto pa siya sa carnality. Gisaysay niya kini siya ang iyang kinabuhi sa Ecclesiastes 1 nga sa 12. Mao kining pag-abot sa 12, gisaysay niya, ginarit niya ang iyang kinabuhi sa dihang tigulang na siya og naghagit siya ngadto sa mga batanon nga inyong pagahinumduman ang inyong magbubuhat samtang kamo bata pa. So remember your Creator in the days of your youth. Kay mabuto niya ang panahon nga moadto na ta sa atong old age ug dili na kita makapangalagad pa ngadto kaniya. So I just hope nga aduna kini nindot nga pagturunan na lang kanato. So whatever the manner of our departure from this life, that means physical death, involves the separation of the immaterial from the material. Bisag unsa man nga manner sa ato ang kamatayon. Kay namay mga namatay nga dili sakit, siguro natulog lang, napoy namatay nga sakit, siguro nagantos. O kung dili man nagantos, ibutang na to na disgrasya sakyanan, nagsuffer sa taas nga panahon.
O siguro gi-persecute, no? Wala kita nahibalo, no? Ang manner sa atong kamatayon, wala kita nahibalo kung saan klase, kung saan manner ka na siya. Ang time, wala kita kahibalo sa timing, kung ano sa ang time. So, ang place, wala kita kahibalo asa kitang dapita, mamatay, no? Bisan ako, wala po kahibalo asa. Posible, diri sa atong balay, kay diri man kita nagpuyo, pero dili na itong matagna ka na siya. Basin ba ya o nakita sa laing mga nasod nga dito di ay pagkakuha ng atong kinabuhi. Wala usang nahibalo na to, no? Usa lang gyud kabutang ang atong dapat pangandaman nga ug unsa man kana nga manner, unsa man nga time, ug unsa man nga place ang gitawag na to padulngan sa atong kamatayon nga ready kita. Andam kita matubang sa atong kamatayon. O nga makadawat kita sa atong kamatayon. Nga walay regret, walay worries, walay fear sa atong pagkatubang sa atong kamatayon. O mo kiningingon niya sa Ecclesiastes 12:7, then the dust, the material body, balik sa abog, will return to the earth as it was, and the spirit, mo kining atong immaterial part, that is soul and spirit, will return to God who gave it. So, ang lawas lang nabilin si yuta. Pero ang atong soul o ang atong human spirit, mubalik na to sa Diyos. Mo ganin na akong gingon sa inyo ha, nga ang tinuod yun nga pagkakita, ang tinuod na itong pagkatao, kining atong soul and spirit, wala kinisay kamatayon. Ning separate lang ang atong soul o spirit sa ato ang lawas. O di man kita makaadto sa langit kung dili ibilin ang lawas sa yuta. Busa kinahanglan gyud siya nga maugnas, mahawa siya sa iyang soul and spirit, parang atong soul and spirit mopauli ngadto sa Dios. So when a person dies, the real person, that is the soul, no longer occupies the body. So wala na siya sa body, may separate na siya. Mabito nang gitawag og death. Death means separation. Death is separation from the body, no? The soul and the spirit separated from the body. Mo nang gitawag na to death. Death means separation. So the physical body left behind is a mere vacant house. So ang mahitabo nini, katong ihang physical body, nahimo na itong bakante. Vacant house na to siya. Wala na nagpuyo dito. Wala na dito ang soul. Wala na dito ang human spirit. So pati ang Holy Spirit, wala na dito. Pati na si Jesus Christ, ang God the Father, wala na dito. No? Kaya kita, gipuyan ba ta sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, sa takna nga mituo ta. Pero sa takna nga, ning separate na ang lawas may balik to nga to siya sa abog. So no matter how elaborately the corpse is handled or ritualized, it decomposes into chemicals and returns to the ground. Daghang mga pamaagi karon nga ma-preserve ang lawas lagi, especially sa mga dagkong dato, gusto mo nila nga ma-preserve kay gusto pa man nila matanaw-tanaw nila ilahang pinalangga nga ibutan na to, asawa ba na, bana, o anak ba ka na siya, o lolo ba ka na siya. So tungod silang kadato, gina-preserve nila ka na. And in fact, ang uban ibutang pa og salamin nga makita pa nila sa gawas, no? Pero bisag unsa man nga klase nga pamaagi nga pagabuhaton sa tao, ang pulong sa Dios tinuod gyud nga kana siya mobalik gihapon ngadto sa abog. Wala gyud makapugong sa iyang lawas nga magpabilin nga ingon na mag-deteriorate gyud siya o mag-decompose siya into chemicals and returns to the ground. Why? For you are dust, and to dust you shall return. Genesis 3:19b. So gikan ang atong lawas gikan sa abog o kini siya mobalik gyud sa abog. Ang katulang gitawag nato soul, just remember ang soul dinhiman ang problema gud, no? Kaya kung dili na ito masabtan ang soul, asagikan ang soul, usahay maghunahuna ta nga basig ni apil og sulod ngadto sa lubnganan.
Just remember, dili siya maihapil. Tungod kay ang soul, mao kana ang gihatag sa Dios. The soul life was given at the moment of physical birth. Mo nang natay soul life. Natay gitawag na to kalag. Ang body, just remember ha, kay usahay kini siya nga doktrina baya, importante kay nga masabtan nato kini siya. Just remember nga ang Dios dili siya kung atong pagkatanawon katong biological life in the womb, dili katumaw ang kinabuhi ang gihatag sa Dios. Walay ang pag-enjoy sa mga husband and wife ilaha to, no? Og nag-produce sila og biological life. Samtang napa sa sulod sa taguangkan sa tiyan ang katong gitawag biological life. Ug ang Dios, just remember ha, kasi ma-misinterpret usahay kini siya. Ang uban magunahuna sila nga sama ra nga ang tao nagbuhat og tao. Walay tao nga makabuhat og tao. Kung nag-enjoy man si Mr. ug Mrs., yes, nasa sila biological life, pero dili sila makaproduce og human life. Ang Diyos lang yun ang naghatag og soul life. Ug busa, walay kalabutan ang Diyos sa katong pag-enjoy ni Mr. ug ni Mrs. kung dili atong nakita nga pinagi sa ilahang gitawag na to paglabing-labing nila na biological life nga nahitabo sa sulod sa tagwangkan sa usag ka babae. So 23 chromosome sa lalaki ug sa babae, so atong nakita din ha, nag-produce sila og biological life. Pero ang biological life, dili ka na siya soul life. So, dili kadto mo ang gitawag na to gibuhat sa Dios. Ang gibuhat sa Dios mo nga paggawas gyud sa bata, dinha niya gihatagan og gininhawa ug busa nahimong soul life ang usa ka tawo. So ang Dios gyud ang nagahatag sa kinabuhi. Ang Dios gyud ang nagaproduce og kinabuhi pinagi sa paglabas sa usa ka bata sa taguangkan sa usa ka inahan. I just do hope nga mahimo nang klaro sa to ano. Kay nabayay ang transhumanism baya nagatudlo baya nga ang human life nagsugo daw sa taguangkan sa inahan. Now just remember, walay tao nga makabuhat og tao. Just remember that. Ang Diyos lang ang makabuhat og tao. So, samara sa transhumanism nga doctrine nga ang tao mo nagbuhat og tao kay si Mr. ug Mrs. nag-enjoy sila o nakamugna sila og tao. That's the doctrine of transhumanism. Dili ka na nato doktrina baya, no? Ang atong doktrina nga creationism kita. Ang Diyos nag-create og tao ug sa diha nga ang biological life migawas na sa taguangkan sa inahan, gihuypan sa gininhawa sa Diyos nga gitawag na tog soul life ug busa nahimo siyang human being. Nahimo siyang tao. And then, sa dihang nahimo na siyang tao, nagdako ang Diyos na nanay kinabuhi ang usa ka tao. Yes, mo na ng creationism. Sa dihang nagdako siya ug mituo siya kang Kristo Jesus, mo na po nang trabaho na po sa balang espiritu ang paghatag ngadto kaniya o gitawag na to human spirit. Mahimo siyang trichotomos na usab. Kay sa pagkatao niya, dichotomos man siya, nahimo siyang body. Ang body gisudlan siya og soul sa Ginoo, na siya human life. And then sa dihang mituo kang Kristo Jesus pagdako na po siya human spirit, nahimo siyang trichotomos. O ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit nag-indwells na pod sa iyang kinabuhi. Yun na ang mga doktrina dapat dili kita malito sa mga doctrine sa gitawag na to transhumanism, no? So when a person dies, the real person, which is the soul, no longer occupies the body. The physical body left behind is a mere vacant house, no matter how elaborately the corpse is handled
or ritualize, it decomposes into chemicals and returns to the ground. For you are dust, and to dust you shall return. Genesis 3:19b. So after the death of a believer, his soul and spirit return to the Creator, and that is the Lord Jesus Christ in 1 Thessalonians 5:23. In verse 8, Solomon proclaims for the last time his message of the futility of a misdirected life. Morning sa verse 8 sa Ecclesiastes 12, makining message ni Solomon, nagaingon siya, vanity of vanities, says the preacher, the man with a message, all is vanity. That means emptiness. Sa Ecclesiastes 12:8. The word all encompasses every moment of time is spent by the believer out of fellowship with God, preoccupied with self, pursuing human accomplishment, wealth, power, glory, or happiness apart from God's plan. So mo kining usa ka magtutuo nga diin nagkinabuhi diha sa kalibutanon, ma-experience niya ang vanities of vanities sama sa gisulti sa usa ka magwawali, the man with the message, all is vanity. Nagkusabot, emptiness, kakulangan ang tanan. So no matter how many details of life are obtained, without doctrine implanted in the soul, life is meaningless. True happiness is never found. Dili na to makaplagan ang tinuod nga kalipay, diha sa gitawag natog kalibutanon nga mambutang, kaya ang tinuod nga kalipay makaplagan lamang nato sa diha nga kita anaa sa pagpakig fellowship kauban sa atong Dios. And the word fellowship, just remember lahi ang relationship of fellowship. Do ang relationship and fellowship nihitabo sa takna nga mituod kang Kristo Jesus. Pero adunay kalainan niya na sa dihang nagdagan ang panahon, ay imong relationship as father and son dili mawala, but ang imong fellowship pwedeng mawala sa dihang makasala kita. So ma-restore ang atong fellowship sa takna nga kita magagamit na usab sa rebound para nga ang atong pagkinabuhi kanunay nga nakigsandurot, nakiguban ug uyon sa kabubuton sa Dios. Mga kaigsunan, wala na gid kita insaktong panahon, 1 minuto ang atong nahibilin. Apan alanganin na nga mo adto kita sa laing nga topiko. Busa diri na lang sa tama ng atong pagtuon ug moadto tas pagampo. Amahan namo nga Dios, salamat sa panahon nga gihatag ni kanamo, salamat sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaayo. Salamat sa panahon sa pagtuon sa imong pulong. Dalaygon gid ikaw sa among makinabuhi. And we pray, Heavenly Father, nga ikaw maghahatag pa og dugang nga mga pagtulunan sa imong mga kanakan. Nga diin kami mapaubsanon, magkinabuhi nga balaan, magsunod sa imong kabubuton, magkatubo ngadto sa pagkahamtong ug labaw sa tanan, makakaton ug unsa man pagkinabuhi nga makig-fellowship nga kanimo. Salamat sa tanan ug among ginauli ang tanang pagpasalamat pagdayeg ug paghimaya ang anak kanimo pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Atong Dios, atong manluluwas. Amen.